Grabe naman tong nakalaban namin, dinurog kami kagad pagkasimula pa lang ng laban. Hindi ba sila karmahin yan? Kaya napacheck nga ako dito kung ano ba yung mga troops na ginamit nila kung bakit ganun lang nadurog yung mga base namin. At ayan, nangahagis din pala ng tae at may 7 Cyclops na main troops. Kaya pala ang bilis nadurog yung mga base namin, mahilig din pala manghagis ng tae. At hindi lang yon dahil pinailawan pa nga yung isang base ko na TH-18. Potek na yan, binastos lang yung mga base namin sa taas. Sino ba itong mga buang na to? Sila nga ay mga taga Indo Always Win. Kaya pala Indo Always Win dahil wala pa nga silang talo at kakagawa pa lang ng clan. Kaya dito, nanganganip na nga yung 45 win streak namin dito sa Peach Under Fire. Ano ba ang dapat gawin para hindi maputol yung inaalagaan na win streak? Siyempre, kailangan natin seryosohin yung bawat attack. Dahil ang ginamit ko dito na mga main troops ay puro mga taong bato. Tama mga idol, yan ang kailangan gamitin ng matinong troops para sigurado putol yung win streak. At eto na nga, sinimulan ko na nga dito isa lang yung mga matitinong troops sa mga taong bato dito sa akang ko na TH-13. At kailangan ko nga talaga dito magseryoso para hindi maputol yung win streak na inalagaan namin dito sa PH Under Fire. Wag kang tumawa idol dahil seryosong attack talaga ito na gamit na itong matinong troops sa mga taong bato. Pero baka ayaw nyo maniwala, kaya tara, panoorin natin yung unang banat na gamit na itong mga matinong troops sa mga taong bato. At ito na nga yung unang biktima, yung base ni Klaus. Alang niya, lumipat na pala dito sa Indo Always Win si Klaus simula nung nadisban yung Nabi. At dehadong-dehado nga yung phone ko dito na TH-13 dahil tignan nyo naman TH-15 na nga tong base ni Klaus at meron na nga siyang monolith at mga Rage Tower. Pero syempre, magtiwala lang sa mga matinong troops ng mga taong bato. At ang una ko ang ginawa dito, nilapag ko na kaagad yung 3 lindol dito sa may monolith. Sabay hinga malalim para makapag-focus sa paglapak ng mga imbespel sa mga ibang defense. At ibinaba na si Tatang para ihagis yung bulalakaw papunta doon sa may Expo. Kaya ayun, biglang mamala sa mapa yung monolith kasama yung single inferno tower na mabilis makalusaw sa mga taong bato. Pati yung enemy queen, tinamaan din ng tae sa may bunbunan. Kaya sinimulan ko na nga dito, ilapag yung 2 taong bato dito sa may 9 o'clock kasama na pati yung bahay ng aso. At nilapag ko na rin si Tupake na queen kasama ng 4 na taong bato para sumama dito kay Tatang. Dahil yung upnay na BK, mas gusto niya sumama dito sa 2 robot at sa mga salamangkero na lumabas doon sa bahay ng aso. Gusto pa sana habulin ni Tupake kaso tuluyan na nga iniwan ng buwang. Kaya ayun, tinopak lalo si Archer Queen at mas pinili na lang masumama dito sa mga taong bato. Kaso yung isang taong bato nagbida-bida at nauna na nga dito sa may town hall. Kaya ayun, kinuyog lang ng mga nakatagong tiyanak habang ginugulpi ng mga defense na nakapalibot dito sa may town hall. Pero buti na lang nakapasok na rin yung ibang taong bato kasama ng 2 hirong buwang papunta dito sa town hall ni Klaus. Ano pa ang gagawin? Di inilapag ko na dito sa may taas yung bida-bidang hirong yombot at ginamit ko na kaagad yung ability niya na rocket spear para ma-take down niya na kaagad yung mga defense sa pakalakala dito sa may taas. Kaso nakaabag na nga dito yung bantay na Machu Papa kaya nilapag ko na doon yung huling 2 taong bato para kahit papaano may tatangke doon kay hirong yombot. At pagbalik ko nga dito sa may gitna, nakatay na pala si Tupakin at naiwan na lang yung isang kambal niya. Pero hayaan na dahil nandito pa naman yung bida-bidang hirong yombot para gulpihin yung bantay na Machu Papa na kanina pa nga pinatitripan yung mga taong bato. Kaya ayun, puro black kay lang yung inabot ng bantay na Machu Papa kay hirong yombot. Kaya dito na muna tayo kay Higanteng Kalbo. Natakot na takot ata na magulpi ng mga defense. Ayan panay lang ang tago sa likod ng mga taong bato. Sayang lang yung lapat ng katawan, hindi malam mapakinabangal. Pero hayaan na dahil kalbo yan. At yung buwang na abnay na BK, ikinulong pa nga yung sarili. At panay nga ang dabog niya dito sa may pader para makalabas yung buwang na banatan yung isang elixir storage na naiwan dito sa may gitna. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Idol Klaus na ginamitan ng 11 taong bato kasama na pati sa reinforcement. Diba, napaka-effective na mga taong bato kahit na 2 levels yung gap ng town hall. Sabi sa inyo batinong troops to at malakas talaga maka 3-star. Kaya subukan nyo na rin magbato ay gamitin yung mga taong bato para lagi rin kayo maka 3-star. Itim nga lang. Baliw! Teka, nandito na nga tayo sa account ko na TH-14 para isa lang na ulit yung mga taong bato. Sinamahan ko na nga dito ng 3 bungo na nakasakay sa tae para makapasok yung mga taong bato. Habang sa reinforcement naman, 1 taong bato lang din yung nilagay ko kasama ng isang Bruja at Barbie. At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Lutz Jun. Grabe naman yan, kaya pala nadurog kagad yung mga base namin dahil kasama pala nila si Klaus at si Lutz Jun. Pero teka, maling Lutz Jun ata yung na-recruit nila. Ayan namawala yung letter N sa unknown. Putek na yan, nabudol pa ata yung mga taga-Indukla dahil maling Lutz Jun yung nakuha nila. Pero hayaan na at kailangan ko nga talaga dito magseryoso. Nagamit na itong mga matinong troops sa mga taong bato. At dito nga, target ko na matanggal na kaagad yung Eagle kasama na pati yung 2 Expo. Kaya dito ko nga nilapad si Tatang sa may 9 o'clock at tinantay ko lang muna na matanggal yung isang kanon kasama na pati itong Wizard Tower at tinakpan ko lang yung ibang pakalat-kalat na defense gamit yung mga imbespel. Sabay hingang malalim at inagis na nga yung tae ni Tatang.
At ayun, sa pulsa ulo ng igel, kaya nilapagan ko na kaagad ng 2 lindol yung mga expo na binabanata na nga si Tatang. At binaba na si Tupakin para kalat ka rin si Tatang papunta dito sa may Wizard Tower. Sabay binuksan yung pader gamit yung bungo na nakasakay si Tae para makapasok sila doon sa may scatter shot. At para hindi umikot yung 2 hirong buwang kasama ng mga taong bato, ginamit ko si Abnoy na BK para tanggalin na kaagad yung mga gold storage sa pakalat-kalat dito sa may gilid. Kaya ayun, nakapasok na kaagad yung mga taong bato para gulpihin lang ng mga enemy heroes kasama ng monolith. Kawawa tuloy yung mga taong bato dahil yung Abnoy na BK imbes na tumulong kumaripas ang takbo palabas. O tek na yan, akala ko atapang na hero, duwag pala. Pero hayaan na dahil matitigas naman yung mga itog ng mga taong bato. Kaya naglapag din ako dito ng 2 piraso para ipagulpi sa mga defense bago yung bida-bida irong yumbot. Sabay balik dito sa duwag na Abnoy dahil ginamit ko na nga dito yung ability niya na Earthquake Boots at Spiky Ball para may pakinabang naman. Dahil yung 2 hirong buwang sa may gitna kasama ng mga taong bato nakikipagrambulan pa rin sa mga enemy heroes dito sa gitna. Buti na lang talaga ang kukunat ng mga itlog kaya ayun buhay pa rin yung mga buwang. Kaso yung hirong yumbot unti-unti na nga nauubos yung buhay dahil kanina pa tinatapunan ng tayo ng mortar. Pero hayaan na dahil siyam naman yung buhay niyan ay may siyam pala na alagang yobat. Kaya prinis ko na muna yung multi-inferno tower sabay pinalabas ko na nga yung mga alagang yobat para tapakan na yung mga tae na pakalat-kalat dito sa may multi-inferno tower. O tek na yan kung saan talaga dadaan yung hirong yumbot sigurado may nakatagong tae. Buti na lang makunat yung balat kaya nabuhay pa yung buwang. Pero baka may lalabas pa na bantay kaya prinis ko na muna. Sabay inilapag yung 2 huling bungo na nakasakay sa tae na walang may tulong. Pero para may lalabas talaga na bantay kaya itinago ko na muna sa indispel. Dahil yung mga buwang nagpapaikot-ikot pa nga dito sa may ipo-ipo. Kaya ayun napalabas tuloy yung higanteng kalbo dahil sa hilo. Kaso kakalabas pa lang nadamay pa nga dito kay hirong yumbot. Dahil nakaapat na naman na malaking tae. Sayang tuloy yung bagong ribat na bunbunan na amoy tae lang. Pero hayaan na dahil kung titingnan nyo wala na nga mga defense na naiwan. At yung mga natira na lang ay yung mga building sa pakalat-kalat sa may labas. Kaya dahil dyan na 3-star nga din yung base ni Peking na ginamitan ng 10 taong bato kasama na pati sa reinforcement. Tapos pinapanood na rin pala ako dito ng kalaban dahil kung titignan nyo wala nga online dito sa amin. Yari karambutan baka si Peking yun o di kaya si Peking Klaus. At baka nirecord na yung mga pinagagawa mo at pinost dito sa may TikTok. Tama mga idol dahil TikToker pala itong nakalaban namin. Kaya subukan nyo na bisitahin baka nandoon na rin yung mga taong bato. Pero teka wag muna tayo mag-TikTok dahil marami pang base na naiwan. Kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na TH15 dahil sinalang ko na nga ulit dito yung 10 kirasong taong bato. Gawin ko sanang 11 piraso kaso hindi naman kasya kaya ugat na lang na maladila yung nilagay ko. At para masulit, taong bato lang din yung nilagay ko sa reinforcement kasama ng isang ugat na maladila. Yan ang kailangan, purong bato lang para sulit yung tama. O baka ibang tama naman yung nasa isip nyo, wag yun, masama yun. Paano masabi? Ewan, hindi ko alam, buang sa akin parang tanong. Teka, i-deliver na natin yung mga bato ay yung mga taong bato. At ito na nga yung sunod na diniliberan ko ng mga taong bato, yung base ni Michuki. At dito, lugi na naman yung kapital ni Rambutan ay yung town hall pala. Dahil kung titignan nyo, T16 na nga yung base ni Mitsuki at meron na nga siya mga merge defense. Pero hayaan na at matiwala na lang sa mga taong bato. At dito, target ko talaga na hagisan ng bulalakaw yung mismong town hall ni Mitsuki para kasama na sa matatanggal kagat yung 2 hexbo at yung monolith. Kaso, ito yung nangyari. Nung tinakpan ko yung mga defense gamit yung imbispel at hinagis yung bulalakaw ni Tatang, doon tumama sa may expo. At nung nilapag ko si Tupake, napunta sa kawalan yung malaking pana. O tek na yan, nasubra na ata sa paggamit ng mga bato ay ng mga taong bato. Kaya ayun, lutang. Pero hayaan na dahil madadala pa naman to ng mga taong bato. Kaya naglapag na nga ako doon sa may 3 o'clock kasama ng bahay ng aso. At ganon din dito sa may baba para may tatangke kaagad sa 2 hirong buwang. Kaso ito na nga yung nangyari dahil sa hindi natanggal yung town hall, kinakatay na nga yung mga healers ni Tupakin. Kaya prinis ko na muna sabay nilapag yung bida-bidang hirong yumbot para siya nang bahala magtatanggal sa town hall. Kaya balik na dito sa 3 hirong buwang dahil inilapag ko na din dito yung Abday na BK. Bali naglapag nga ako dito ng jump spell para makatalon kagad sila papunta sa may scatter shot. Kaso nakipagsapakan pa nga dito sa bantay ni Mitsuki na 2 puting papulaw at may kasamang kaldero na may lamang tae. Kaya binungusan ko na kaagad ng muriatic acid para hindi na mamaho sa mga hero. Pero hindi nga kinaya ni Abday na BK yung baho kaya nagwala yung buwang para buksan yung mga pader. Kaya ayun nakapasok na kaagad yung 4 na hirong buwang para may take down yung mga defense sa pakalat-kalat dito sa may gitna. Paharang-harang yung enemy tomboy kaya ayun kinulpi kaagad ng mga buwang. At hindi ko na malayan wala palang tumatangki sa kanila dahil yung mga taong bato ang sinusundan pala nila ay yung ugat na maladila. O tek na yan, plano pa at apilahan ng mga taong bato yung nag-iisang dila. Pero hayaan na at na-focus na ako dito ito pake habang kasama si Tatang. Dahil si Hirong Yombot at yung Abday na BK tuluyan na nga na mahalam. At buti na lang nagawa pa nga nito pake ma-take down yung isang Rikushi Cannon bago siya tuluyan katayin ng Expo. Kaya dito, naiwan na lang nga mag-isa si Tatang at sinusundan niya yung ibon ni Abnoy habang binabasag yung mga defense sa pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock. Kaya balik na tayo dito sa mga taong bato dahil yung robot na
naman yung pinagpilahan nila dito pagkatapos nila pilahan yung nag-iisang dila. Grabe ba? Yan ang epekto pag puro bato. Pati robot pinapipilahan na. Kaya tuloy si Tatang natsalo na lang dito sa may baba at ayaw niya na sumama doon sa mga taong bato. Mahirap na baka pagpilahan din ang mga taong bato ay wasak talaga yan. Kita niya naman pati Expo minumukbang. Kaya dahil dyan tuluyan na nga na-tristar yung base ni Mitsuki at pinapanood pa rin ni Mata yung mga pinaggagawa ng mga taong bato. Baka kinukuhaan niya ng video yung mga taong bato habang pinipilahan yung isang dila at yung isang robot. Naloko na, ibang Clash of Clans ata yung na-download ko. Paano masabi? Pero nandito na nga tayo sa account ko na T16 para isa lang na ulit yung mga taong bato. At ganun pa rin yung bilang 10 taong bato na may kasamang ugat na maladila. At parehas lang din pati sa reinforcement. Kaya wag na natin patagalin, kideliver na natin yung mga taong bato. At ito na sana yung sunod na biktima, yung base ni IMAX. Tama si IMAX pero yung base hindi pa max. At dito kung mapapansin nyo, halos same lang yung base ni IMAX dun sa base ni Mitsuki. Kaya ano pang gagawin, target clock na ulit yung town hall para kasama sa matatanggal yung clan castle. Kaya hinamalalim na ulit sa rambutan sabay focus sa paglapag ng mga imbispel. Kaya eto na ang bulalakaw ni Tatang. At ayun, sa pool yung poster ng PLDC. Boset na yan, excited kasi lagi mga gisang tae. Kaya ayun, napunta tuloy doon sa poste ng PLDC. Pero dito, sinubukan ko pa rin i-recover na gamit na yung mga taong bato. Kaso nga lang, pagdating sa dulo, eto ngayon nangyari. Ayan, na-time-fill na si Rambutan dahil magaling magtago yung Imbis Tower. Tek na yan, kasalanan talaga ng poste ng PLDC yun eh. Pagkalat-kalat kasi doon sa may gilid. Kaya no choice, ladies choice. At lumipat na lang ako sa account ko na TH17. Dahil wala na rin akong ibang account na TH16. At naubos na rin yung mga attack ko doon sa account na TH15. Kaya ito, nakaready na ulit yung 10 taong bato at pinalayas ko na yung ugat na maladila dahil yung nilagay ko ay 4 na bungo na nakasakay sa tae. Kaya tara, take 2 lang ulit sa base ni IMAX. At dito, alam ko na merong mga nakatagong poster ng PLDC na pakalkala dito sa may baba. Kaya ang ginawa ko, tinapan ko na kaagad ang Imbispel kasama ng Wizard Tower. Sabay nilapagan ng lindol yung town hall kaya doon na tumama yung mulalakaw ni Tatang. Kaso, nasobrahan na sa pagiging lutang si Rambutan. Dahil nung ginamit ko yung malaking pana nito pa akin, hindi pa rin natanggal yung town hall. Yung pala, imbis na 3, 2 lindol lang pala yung nadala ko. Kaya ayun, halos wala malang value yung bulalakaw ni Tatang dahil yung clan castle na lang yung natanggal. Pero hayaan na dahil binaba ko na kaagad dito si Hirong yung bot para basagin kaagad yung town hall na pwedeng kumatay sa mga healer nito pakin. Sabay lapad ng isang taong bato at bahay ng aso doon sa may 3 o'clock. Dahil ang plano, makapasok si Topakin papunta dito sa may Multi-Inferno Tower. Kaso tumatama din sa kanya yung tira ng Rikushi Cannon doon sa taong bato. Kaya tinago ko na muna sa Imbispel para hindi makatay agad si Tupakin. Sabay nilapad ko na rin yung Abnoy na BK para sama-sama na yung 3 hirong buang natatalon papunta sa may monolith na nasa gitna. Ang problema, yung hirong yombot sa dami-dami ng pwedeng daanan, doon pa talaga sa 3 malaking tayo na nakatago. Kaya ayun, tuluyan na nga nangamoy tayo si hirong yombot kasama na pati mga alaga niyang yobab. Pero hayaan na dahil nandito pa naman yung 3 hirong buang kasama na mga taong bato na nakatalon na rin sa kabilang compartment. Problema nga lang kay Abnoy, akala niya mas matigas pa siya sa mga taong bato dahil mas nauna pa nga siya dito sa may monolith. Kaya bago pa makatay, pinalipat ko na yung mahiwagang bola niya. Kaya ayun, nakaligtas pa sa kamatayan yung buwang. Pero may papansin na hirong tomboy kaya ayun, binatukan kaagad ang 3 hirong buwang. Habang yung bantay na Machu Papa, pinatripan pa nga dito yung buteteng anak ng paniki. Hindi pala kontento at binatukan pati yung mga anak ng mga taong bato na nagtatapok sa may pader. Nakita nito Paking kaya ayun, hinabol niya kaagad yung bantay na Machu Papa para panain. Pero ayaw talaga tumigil sa kakabatok sa mga taong bato. Kaya ayun, prinis ko na muna yung itlog habang binabanata nito Pakin. At nilapagan ko na rin ang pre-spell yung town hall para hindi na ulit makabalik. Mahirap na, nagpapahinga pa naman sa tabi ng town hall yung halagang tuta ni Hirong Yombot. Kaya balik na muna tayo dito sa mga taong bato. Kasama si Tatang, mga salamangkero at yung Abdoy na BK. Pila-pila nga sila doon sa may taas para pagpilahan yung nag-iisang ugat na maladila. Kaso, nainggit ata si Tupakin kaya dali-dali nga siya pumunta sa may unahan para siya yung pilahan. Tek na yan, ibang Clash of Clans ata talaga yung ma-download ko dahil sa mga pinaggagawa ng mga hirong buwang. At sayang lang, hindi na bumalik yung isang mata para kuhaan sana ulit ng video. Pero hayaan na dahil tuluyan na nga dito na tristar yung base ni IMAX. Kaya mga idol, iwas-iwasan niya na gumamit ng mga bato ng mga taong bato. Dahil nakita niya naman mga nangyari sa mga hirong buwang, nawawala nga sa sarili. Baliw. Pero diretso na nga tayo dito sa second attack para sa account ko na T17. At ganun pa rin yung mga nakasalang mga taong bato na may kasamang buo na nakasakay sa tae. At ang sunod na biktima, walang iba kundi ito si Pansit ang pangalan. At ayan, halos max na ata to sa Town Hall 17. Kaya masusubukan talaga dito yung mga taong bato. At ang target ko nga dito, patamain ang bulalakaw ni Tatang yung multi-gear tower na nasa gitna. Malalim-lalim kaya kailangan hingang malalim bago maglapag ng mga imbispel.
Pero ang una kong ang ginawa dito, naglapag lang muna ako ng isang Barbie para malaman kung meron ba nakatagong poste ng PLDC. Buti na lang wala, kaya focus na sa paglapag ng mga imbispel sa mga ibang defense. Kaya eto na ang bulalakaw ni Tata. Ayun, tinamaan ng tayo sa bunbunan, kaya nilapag ko na sa tupakin at tinutog yung malaking parang niya papunta dun sa may town hall. Kaya dahil dyan, biglang mawala sa mapa yung town hall ni Pansit ang pangalan. Pero hindi pa pwede magsaya dahil nakaabang na kaagad yung mga masasakit na defense. Kaya unti-unti na ako dito nagdalapag ng mga taong bato para may tatangki dito sa dalawang hirong buwang. Pero may pakalat-kalat na buildings dito sa may 3 o'clock kaya ibinaba ko na yung bahay ng aso para basagin na kaagad ng dalawang robot at salamangkero na lalabas doon sa bahay ng aso. Sabay binuksan ko na kaagad yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para makapasok yung mga taong bato kasama ng 3 hirong buwang papunta doon sa may expo. Taso pinagtitripan pa dito ng expo yung haladang kabayo ni Tatang. Kaya prinis ko na muna yung expo para hindi makata yung haladang kabayo ni Tatang at nilapagan ko na kaagad ng taong bato kasama ni Hirong Yombot para makipagsapakan doon sa nakaabang na bantay na Machu Papa. Taso nung binalikan ko yung 3 hirong buwang, pinipitik na pala ng monolith yung itlog ng abdoy na BK. Kaya ayun, nagwala nga yung abdoy at halos maubos na yung mga pader na nandun sa may monolith. Habang yung Hirong Yombot, nakikipagsapakan na din dito sa bantay na Machu Papa. Buksidor yung buwang, kaya ayun, puro black eye lang yung inabot ng bantay na Machu Papa. Pero makakasalubong niya rin dito yung bantay na enemy Tomboy. Kaya bago pa magsapakan yung dalawa, nilapag ko na yung huling 2 taong bato kasama ng isang ninja. Kaya ayun, puro black eye lang din yung inabot ng enemy Tomboy. Kaso, yung grupo nila Tatang kanina pa nga binabanatan ng fire spitter at nakaabal na rin yung isang Rikushi cannon. Kaya binuksan ko na kaadat yung pader para makapasok na lang yung mga buwang. Kaso may nakatago pala mga tiyanak kaya ayun ginulpi nila yung mga anak ng mga taong bato. At si Hirong Yombot dahil sa buhay na siyan, lagi yan makakatapak ng mga malalaking tae. Kaya ayun, nangamoy tae tuloy pati mga alada niyang yobab. Buti na lang makunat yung mga balat kaya ayun nabuhay pa nga yung mga buwang. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga dito na 3-star yung base ni Pansit ang pangalan na ginamitan ng 11 pirasong taong bato kasama yung sa reinforcement. O diba, sabi sa inyo matinong troops to mga taong bato at malakas mga 3-star. Kaso nga lang, baka wala talaga kayong tiwala sa mga taong bato. Kaya ito na lang yung subukan nyo, yung mga bungo na may dalang tae. Dahil mas malakas to mga 3-star kahit hindi na kayo gumamit ng machines. At yan nga, ginamit ko dito sa Hanko na TH18. Tama, yan nga ang pinakaseryosong attack. Magamit nga itong mga bungo na may dalang tae. At isagat na natin dahil puro bungo lang din na may dalang tae yung reinforcement na ginamit ko. Kaya kung gusto nyo alagaan yung win streak nyo, ito na yung subukan nyo, yung mga bungo na may dalang tae. Ano pang hinaantay? I-deliver na natin yung mga bungo na may dalang tae sa last base ng kalaban. Ayan, max na sa TH18 yung base ni Sorasaki. Oh, walang kakaamot ng ulo guys dahil kailangan talaga natin magseryoso. Kita nyo naman, pinerpick na kami ng kalaban. Kaya kailangan focus lang tayo gamit na itong mga bungo na may dalang tae. At dito nga, ginamit ko na kaagad yung mga overgrowth spell para hindi makagalaw yung mga defense. Alam nyo naman, malalambot lang itong mga bungo na may dalang tae. At ang favorite target nga nila ay yung mga pader. Kaya ayan, tinago ko na muna yung mga buildings kasama na pati yung mga defense. Kaya dahil dyan, tuwang-tuwa yung mga bungo na may dalang tae para basagin lahat ng pader ni Sorasaki. Kaso papansin naman yung bantay na puting bakulaw at habol niya nga yung mga bungo na may dalang tae. Gusto rin ata ng tae, kaya ayan, paliguan ng tae yan. Pati itong nanonood, bigyan nyo na rin ng tae. At ewan ko na lang kung hindi mga may tae yung mata niyan. Pero teka, nawala na yung effect ng overgrowth spell. Kaya nilapag ko na yung mga hero sa mga corner at sabay-sabay ko nga ginamit yung mga ability nila. Kaya ayun, parang bula na nawala yung base ni Sorasaki kasama na pati yung mga pader. O diba, sabi sa inyo malakas to maka 3-star kahit sa max na TH18. Ay, hindi pala TH18, TH8 lang pala yun, sorry naman.